Sa lang po kay Director Matibag. Sir, kahapon sa pahayag kagabi, sa pahayag ng Pangulo, ang sabi niya, tinawagan niya agad kayo. Tinanong niya, may NBI ba doon? Sinabi niyo po wala. Pero nabanggit niyo po ba sa kanya na nagpadala kayo ng tao sa GSIS? Well, malinaw po yun. I think the President is referring to the Senate grounds kasi ang pumasok naman pong ulat talaga, nagbarilan sa Senado, hindi po ba narinig naman po niyo yun. Tapos sabi ko, nung tinanong ako, It was categorically, not an important bit of information, sir, that the President would have... I'm going there po, Sir Ivan, ano po, I'm just laying down the premises. Laying down the predicate and the premises kasi dumiretso ka na sa tanong. Pag paligoy-ligoy kasi, madalas magkamali o kaya nagsisinungaling na yan. Sa korte kasi ganyan eh. Answer me yes or no. Just yes or no. Diyan din sa Congress, ganyan yes or no. Hindi mo na pwedeng ipalabok pa. Sabihin mo na lang. Nasabi niyo ba sa Pangulo na nasa GSIS kayo? Na nagpadala kayo ng tao ron? Oo, hindi. Nung mga putukan, hindi ko nasabi. Kasi, ang tanong naman niya, lumabas kayo sa Senado. Wala naman kami sa Senado, nasa GSIS kami. So, hindi ko na, I think I do not have the need to inform the President about it. Kasi, personal na naman yun, na function naman yun ng NBI. Di ba? Hindi yung, hindi naman eh. Sabi niya sa Senado eh. Wala, pinapaligoy-ligoy mo kasi. Na po kayo, ano po. Ang sinabi ko nga, I'm sure na wala po tayong tao sa Senate premises, sa Senate building po. Pero nag-request po si GM Vic Veloso na magpadala po ng NBI. So, yun po yung nangyari. Meron po tayong mga NBI doon po sa GSIS. Oy, Vic Veloso. Manda ka, papatawag ka sa Senado. Itatanong sa'yo, Vic Veloso, sa tuwibang na kinakabahan ka, nagpapatawag ka na ba ng NBI? Ilang beses ka nagpatawag ng NBI? Pwede mo ba ako pakitaan ng records na regular mong pinapatawag ang NBI dyan? Kasi kung hindi, tiyangin na niya, naglolokohan tayo. Naglolokohan tayo. Ibig sabihin, baka, ewan ko, baka tinakot ka ba ng NBI? Na, papasokin mo kami dyan. Hindi kami pinapapasok doon sa Senado. Dito kami dadaan. Pag di mo kami pinadaan, sampahan ka namin ng obstruction of justice. Baka may ganun ha. Hindi ko sinasabi may ganun. Pero posible din yun. Pero malamang sama namang hindi. Mabait to si Matibag eh. Nagpi-fellowship nga siya. Bible studies nga sila. Yun po yung totoo, yun po yung sinabi ko. At yung sinabi ko pa nga, yung pong ibang NBI natin ay nasa labas po lang. At wala pong mga dalang armas. Ano po. Kasi yun po yung mga intel personnel po namin. Salamat po. So, tatanong mula kay Hannah Santo, DZAR. Good morning, sir. Para po kay Attorney Matibag. Sir, sinabi po ni Senator Amy, according daw po sa NBI agents na nakausap nila, na inutusan daw po sila ni President Bongbong Marcos directly and personally to arrest Senator Bato at all costs. Sino po, at kahit sino pa po ang mamatay, kahit sino pa ang madali, basta pasukin po si Bato, ngayon din, end of quote. Would you like to comment? Opo, unang-una po, sino po kaya yung NBI agent na kausap niya? Kasi kung nagre-refer po siya dun sa nahuli na driver, hindi po NBI agent yun, ano po. At pangalawa po, mas important, Di NBI agent yun, pero yung instructions ng trabaho na ginagawa ng tao, galing sa NBI. So the responsibility nung tao, tawag dito, ng function ng tao na yan, sa NBI. So kung kinuha siya ng NBI as volunteer, NBI pa din siya. Di ba? NBI pa din siya, sir. Ang dinadala niya, sasakyan ng NBI. Ang pinagdadrive niya, NBI. Ang ang pinagdadala niyang baril, ang may-ari, NBI. So, si Hodang, siya ay volunteer o kung ano man ang tawag niyo sa kanya, agent, NBI po siya. Considered po as NBI siya. So, kung tinanong nila, nahuli yung tao, hawak-hawak yung bag, naiwan daw yung tactical bag, hawak-hawak yung bag, nandoon pa nga daw yung mga ID daw eh. Hawak-hawak yung bag, nahuli siya, in-interrogate siya. Tapos nahuli siya, may hawak pa siyang baril. Tapos sinasabi niyo na yung baril na yun, pinahawak lang sa kanya. Nahuli siya, may hawak na baril, pinahawak lang sa kanya. Sige, so nahuli siya. Tatanungin siya ngayon, sino ka? Volunteer. Anong volunteer? Volunteer ng NBI. Sabihin na natin, volunteer ng NBI. Ganun ba? Sige, volunteer ka lang naman, labas ka na. Volunteer ka ng NBI. Ba't may dala kang baril? Anong trabaho mo? Pinag-drive po ako ng NBI. Ba't dito ka sa building? Ba't wala ka sa kotse? Di ba? So, meron from NBI na nag-utos sa kanya na gawin itong mga bagay na to at ginagawa niya yun para sa NBI. Sino may responsibilidad sa kanya? PNP? Si Aling Bebang, ganun? Anak ng tinapay na. NBI yan, sir. Kay volunteer, kay anong status niya? Contractual, regular, probationary. Sa inyo po nagtatrabaho yan. NBI yan.
agency man yan, third party, ganun, or consultant, ano po yan, connected po siya sa inyo. Kaya wag nyo sabihin na parang, wala naman, hindi naman NBI yan. Ganun, sir. Kawawa naman yung tao eh. Pinakinabangan nyo, volunteer na nga lang, tapos ilalaglag nyo pa. Importante, wala pong naging ganong utos si Pangulo. Sa totoo po, ang utos po ni Pangulo, through Secretary Eric Bida, wala tayong gagawing pag-aresto o mga pagpasok sa Senado po, sapagkat inirespeto nga po natin ang prosesong nangyayari po sa Korte Suprema. Katunayan po, yung pong aking distinct instruction sa mga NBI po na ipinadala po sa GSIS, na kahit makita si Senator Bato, just monitor at tingnan po kung anong mangyayari. Wala pong pag-aresto. Kaya, Jeez! Yung mga ganyang mukha, ang hirap pagkatiwalaan eh. Ang bait-bait? Totoo ba yan? Hindi, pero in fairness kay Matibag, let's just be fair. Hindi, in fairness kay Matibag, totoo naman na wala siya diyan diyan sa Senado eh. Totoo naman 'yun. Wala siya, nandoon siya talaga sa isang fellowship. Ay, hindi ko alam anong ginagawa nila doon, baka nag-aaliluya sila. Ganun. Pero wala talaga siya diyan. So in fairness naman sa kanya. So personal, yung siya mismo, capacity niya, wala siyang pananagutan diyan. Pero bilang isang hepe ng kagawaran na yan, ayun nga, syempre, damay siya. hindi ko po alam kung saan po nanggagaling ang ating pumutuing Senator Ivy Marcos. Ano po? And in another video po na pinost niya, she mentioned na sinabi daw ng NBI agent na ang utos daw ay galing kay NBI Organized and Transnational Crime Division's Chief Attorney Jerome Bomediano po sa kanilang operations po. Well, unang-una po, si Jerome Villano, yan po, I can confirm na he is a member of the Bureau, pero wala nga po siya rin sa operation, birthday po niya ng anak kahapon. At kami Wala siya sa operation, ba't pinadala niya yung tao dun? Ikaw din, wala ka naman dun sa nangyari eh. Nasa, di ba, fellowship. Bible studies ba yan? Meron yata kayong conference, di ba? Wala ka rin dun eh. Pero, yung NBI na mga nando doon, definitely, inutusan mo na magpunta ron. O pwede naman yung amo niya na yun, utusan siya. Di ba, hindi, porket ba nasa birthday yung tao, wala na siyang pananagutan doon, kung tao niya yun. Kung totoong inutusan niya yun, nakikipag-date siya, nanonood na sine, o umiebak, inutusan niya yung tao na yun. Sinabi ng tao na ang amo niya ito. At ang amo niya, ang utos ng amo niya sa kanya, kahit sino, tamaan, bahala ka, okay lang, basta mahuli si Bato, yun yung sinasabi. Bakit mo sasabihin na, wala naman siya doon, birthday nung anak? Ba't naman siya babanggitin nung taong nahuli? Hindi naman kilala kung sino yung na yan. Yung binanggit na pangalan naman, hindi makilala yan. Hindi naman malalaman na Senado yan kung hindi sinabi nung tao. Volunteer, yun ang amo niya pala eh. Hindi naman, ikaw nga, nandoon yung mga tao mo, wala ka naman doon eh. So pwede yun kasi amo ka eh. Di ba? Ang NBI family, nandun po lang kami sa katabi ng opisina namin, na kami po nagkakaroon po ng planning, catch-up plan po, na mula po kahapon hanggang bukas po ng Biyernes. Kaya mabuti po siguro si Senator Ivy po, tanungin natin at ipakita po ang ebidensya kung saan po nagaling. Kami naman po sa Bureau, bukas po kami sa investigasyon at katunayan. Baka nag-imbento lang si Amy. Nag-imbento lang siya ng pangalan. Sakto, taga-Transnational Crime Division ng NBI yung binanggit na pangalan. Sakto-sakto ah. Ang galing ni Amy manghula. Ako mas naniniwala ako kay Matibag kaysa kay Amy. Sinungaling man niya si Amy. Sabi ko nga po kay General Natates, yung mga identify po na ating pong ahente na pumasok sa GSIS, amin pong isusumite sa isang malayong investigasyon po ng Philippine National Police po. Last question on my part, ma'am. This morning po, nag-post po si Senator Amy ng letter addressed to the President and sinabi niya dito that in view of the serious allegations and without prejudging the outcome of any investigation, I respectfully urge the following officials to be temporarily relieved from their duties pending the completion of a full, impartial, and independent inquiry. NBI Director Attorney Melvin Matibag, NBI National Capital Region Chief Attorney Emeterio Dongallo Jr., and NBI Organized and Transnational Crimes Division Chief Attorney Bomediano po. Would you like to comment, sir? Well, that is the prerogative of the good senator. Pero tayo naman po, nagsisilbi po tayo sa pleasure po ng ating appointing authority at kung ano po yung mandatong ibinigay po sa atin. At ako naman po, nakasisiguro po kayo at nakita nyo naman, wala po namang pagkilos ang NBI na hindi po sumunod sa batas at sa proseso. So, yun lang po yung masasabi ko dyan. So natanong mo lang kay Harley Balbuena. So yun yung sinasabi ko mga bossing. Na kung itong si Matibag with all this bullshit na nangyari ngayon, sabi ko nga, I have the highest respect sa NBI. Even when I was young, pag naririnig ko yung NBI, ano yan, napakataas ng tingin ko dyan. Nakakalungkot lang na naging ganito na yung nasa isang iglap lang, sa isang parang pitik lang, nasira yung nila, yung matagal na malinis na pangalan nila. Alam mo yun, ang tagal binild ng mga unang leadership
yung reputation ng NBA na kapag NBA, ay okay to, NBA to, accurate to, hindi to katulad ng PNP. Parang, ano mo yun, may hierarchy. Kayo na yung pinakamataas eh. Tapos, biglang may mga ganitong nangyari dahil lang sa ganitong takbo ng isip na presidente, tapos naglagay ng tao na walang ewan ko kung nanggaling na ba sa law enforcement ito. Di ba? Yan yung natin eh. So kapag ang presidente natin hindi ni-relieve sa duty itong si Matibag, o ibig sabihin lahat ng nangyari na ito hindi kasalanan ni Matibag. Sumunod lang si Matibag sa amo niya. Para si Claire Castro, tinan mo. Si Claire Castro, lahat ng sinasabi niya, yun yung gustong sabihin ni Bongbong. So kahit palpak yan si Claire Castro, dahil inutusan siya ni Bongbong, di niya matanggal-tanggal si Claire Castro. O ngayon, ito si Matibag, hindi niya kayang tanggalin to si Matibag. Bakit? Kasi nga, inutos lang niya kay Matibag lahat ng mga pinaggagawa ni Matibag. Naawa nga ako kay Matibag kasi, alam mo yun, he has to cover up. Oh, he has to, to lie. He has to make mistakes. At stress na yung tao. Mas makapal na yung kilay niya sa salamin niya. Stress na yung tao kakatakip sa pag-uutos nito ni Bongbong. Kasi ako naniniwala ako, si Bongbong talaga nag-utos niyan. Hindi gagalaw ang NBI ng ganyan. Hindi ganyan katapang ang NBI na lumabag sa batas at tablahin, tarantaduhin, pati Senado, kung walang mataas na may utos. Naniniwala ako. Hindi pa naman hindi ginawa to ni Magno. Hindi ginawa to ni NBI Director Santiago. Siya man lang ang gumawa niyan. Parang sabi din yan ni General Torre noon sa KOJC na kung hindi man ako ang gagawa nito, merong iba. Merong iba. Oo, may uutusan silang iba. Halimbawa, tumanggi si Banatbay. Inutusan ko si Banatbay, tumanggi. Tatanggalin lang nila si Banatbay, maglalagay sila ng iba na willing gawin yung ginawa ni Torre doon sa KOJC. So kung hindi man ako, sigurado ako na kung mahina yung tao, gagawin niya yan. O kaya makapalang muka, demonyo, walang utak, gagawin niya yung bagay na yan. So dito, sa NBI, ganun din. Ang tagal-tagal na ng NBI. Ngayon lang man nangyari yan. Oh, naniniwala ka ba na ginawa ito? Parang sa flood control scandal lang din yan eh. Naniniwala ka na si Martin Romualdez lang o si Zaldico lang ang nagnakaw sa pera ng taong bayan? May nag-utos dyan. O ito si Matibag, maniniwala ka na si Matibag gagawin niya yan lahat on his own will? Na wala siyang wala siyang kakausapin, wala mag-uutos sa kanya. Marami mas mataas sa kanya. Mas mataas sa kanya mas mataas ba DOJ sa kanya? Equal ba sila? Mas mataas ba ombudsman sa kanya? Pero sigurado ako, mas mataas ang presidente sa kanya. At pag nag-utos ang presidente sa kanya, pag hindi niya yan sinunod, tatanggalin siya. Sarap-sarap kaya nasa kapangyarihan. Tinan mo, dami niyang bodyguard. So naawa ko kay Matibag kasi siya yung nagmumukhang tanga ngayon. Siya yung minumura ng tao habang si BBM, kalma lang kayo, iimbestigahan natin to. Sino sumasagot ngayon? Di ba siya ang sumasagot? Siya yung napapaya, siya yung nahihirapan. Pagdating mo sa social media, ang daming mga meme, ang daming mga reels na ginagawa ng lahat ng pagsisinungaling niya. Bakit siya nahuhuli? Kasi nga, may pinoprotektahan siyang tao, nagsisinungaling kasi siya. Ang dami niyang mga binitawan na mga salita na bumalik lahat sa mukha niya. Yun ang problema. Yun ang malaking problema. So, kung itong si Matibag hindi i-relieve sa pwesto, sigurado ako na to ni Bongbong. Na inuutusan to ni Bongbong. Inuutusan to ni Bongbong para gawin yung mga bagay na yan. Kasi kung tatanggalin mo siya, ba't tatanggalin mo ko? Ikaw nag-utos sa akin ito. Di ba? Si Claire Castro. Ikaw man nag-uutos sa akin kung ano sasabihin ko rito, tatanggalin mo ko. Di ba? Does it make sense? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot.
walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap